Napanood niyo ba yung tatlong bata na magkakapatid na may kondisyon na albinism? Naantig na ang puso dito ni Daddy Frankie at binalikan niya para tulungan pinuntahan ng salamin para nga naman hindi na mahirapan sa paningin nila ang mga bata. Ang albinism ay isang genetic condition kung saan ay namamana ito sa mga magulang. So parang hindi na normal kung makikita mo dahil tatlo silang magkakapatid ay may ganun kondisyon. So ito nga, ang magkakapatid na to ay hirap na makita lalo na pag sa araw. Napaka-sensitive ng paningin nila. So ang ginawa ni Daddy Frankie, dahil nga sa awa sa mga batang ito, dahil mahirap na ang buhay ng mga magulang nila, ay pinalagyan ng salamin ni Daddy Frankie at doon nga nalaman kung anong kondisyon meron ang mga batang ito. At meron pa nga sa video na ito ay gusto nga na parang pag-aralin ni Daddy Frankie ang pangalawang bunso, no? Kasi sa nakikita niya ay hirap na ang mga magulang nito. So after 25 years, parang biniro ni Daddy Frankie na ibabalik yung bata at tapos na sa pag-aaral. So syempre, dahil sa magulang, ayaw pumayag dito. Pero kung may chance na talaga ito para sa bata na makapag-aral at makapagtapos ang pag-aaral at makatulong sa kanilang mga magulang. Kung anak niyo ba ay papayagan niyo na isama ni Daddy Frankie at pag-aralin ito sa Metro Manila o sa Pangasinan na kasi parang gustong Daddy Frankie na tulungan talaga ang pamilyang to kasi yung kondisyon ng tatlong bata ay hindi talaga kaaya-aya. Parang ang hirap. Lalo na yung paningin nila dito ang malabo. Lalo na sa malapit. Kaya ito si Daddy Frankie parang nagustuhan niya talaga yung batang to, yung pangalawang bunso. Kasi kung makikita mo naman, napaka-baby yung bata, malapit sa kanya, nakayakap. Tapos humawak pa sa kamay niya, alis pa siya. Siguro parang feeling ko naalala ni Daddy Frankie yung bunso niya. Baka na-miss niya yung bunso niya kasi halos ganung edad din kasi ang bunso ni Daddy Frankie. No? So, sino man nakakilala sa bunsong anak ni Daddy Frankie, parang malusog din. Tapos ganung edad din nila. So, yung as a magulang, ako, tingin ko parang ang hirap na mawalay sa anak. Lalo na kung ilang taon mo hindi makikita yung anak mo. Kasi ako, halimbawa na lang ako, magulang ako, tapos pag-aaralin ni Daddy Frankie yung anak ko sa malalim. Parang hindi ko ma-imagine na mapapalayo yung anak ko sa ganung edad. Okay lang sana kung nasa tamang edad na saka siya mapapalayo. At least naiintindihan ko yun. Pero kung ganyang edad, parang hindi ako mapapakali. As a magulang, hindi ako mapapakali na mawala yung anak ko sa akin. Although alam ko na sa mabuting kondisyon ng anak ko, pero hindi pa rin ako mapapakali na syempre wala sa tabi yung anak ko, maliit. Pero alam naman natin na mabuti ang intensyon ni Daddy Frankie. Pero iba-iba kasi tayong mga magulang. So, nasa sa inyo naman yung papayagan niyo na isama ni Daddy Frankie ang anak niyo. Pero ako kasi hindi ko kaya. Totoo yan, honest lang naman. Honest action. Hindi ko kaya mawala yung mga anak ko sa feeling ko, lalo na kung maliliit pa sila. Diba? Parang ang dating kasi kahit ano pahirap yung buhay, gusto ko kompleto ko. Gusto ko kompleto yung mga anak ko na magkakasama sila hanggang sa paglaki nila. Kasi parang hanggang paglaki nila, alam nila na magkakapatid talaga sila na parang yun kasi yung pinaka-banding ng pamilya at magkakapatid nila yung magkakasama sila sa araw-araw na pamumuhay nila. Kaya sabi ko, iba-iba naman tayo. So, kung ibang nanay ay payag na pag-aralin ang anak nila sa ibang lugar. So, may mga nanay din naman na syempre ayaw mawala sa kanilang anak. Pero dahil nasabi ko maganda ang intensyon ni Daddy Frankie, yun lang talaga syempre. Mga magulang tayo at meron din naman hindi pa tayo dito. Kasi syempre, ayaw naman natin na mamiss yung anak natin yung sobra-sobra. Lalo na maliit pa. Kasi talaga nagustuhan ni Daddy Frankie yung bata. Napaka-cute naman kasi diba, ang cute nila, ang kaponggi, ang lulusog, diba?
Sa ganda ng buhok nila, 'di ba, ta's nag-aaral pa sila, nagsusulat sila, 'di ba, kahit ang labo ng paningin ng mga batang ito, eh, mas pinili nila talaga na kahit nahihirapan sila ituloy ang kanilang pag-aaral. Kasi yun ang gusto ni Daddy Frankie. Kapag nakitaan niya na desidido ang taong 'to, eh, mas lalong tutulungan ni Daddy Frankie 'yan, 'di ba? So yun ang nakikita ko kaya binalikan talaga yung magkakapatid na ito para tulungan. Talagang parang favorite ni Daddy Frankie yung pangalawang bunso niya kasi parang kinaandong niya pa 'no, parang ang sarap halikan ng bata kasi ang lusog, 'di ba? Ang taba, ang gaganda ng mga katawan ng mga bata, 'di ba? Grabe talagang namamana pala 'to 'no. Baka sa kanununutan ng mga magulang ng mga batang ito, eh, merong gano'ng kondisyon kaya pala, eh, puwede talagang mamana kahit pa sa malayong kamag-anak na ano, puwede pala talaga mamana itong albinism ito kasi rare condition ito, eh, at genetic condition talagang namamana siya at hindi natin alam kung kanino tatama. So yun, yung tatlong anak niya nga ay hindi niya inaasahan ng tatlong anak niya, eh, gano'n ang magiging resulta. Pero normal naman yung pamumuhay ng mga bata, although hirap lang talaga sila makakita sa liwanag at sa malapit ay malabo ang kanilang paningin. So mabuti na lang nandiyan si Daddy Frankie 'no, kasi medyo mahal ang magpasalamin. So hindi nagdalawang isip si Daddy Frankie, pinasalamin niya yung tatlong ay yung dalawa lang yun kasi maliit, hindi pa puwede kasi mamaya tanggal-tanggal yung bata. So yun, at least, makakatulong sa mga bata, may salamin na sila ngayon 'no. Halata naman sa mga magulang ng mga batang ito, sa nanay nila na maalaga sa mga anak mo at malinis naman yung mga bata, malinis manamit, 'di ba? Maayos yung buhok, yung haircut, 'di ba? At least makikita mo sa nanay na talaga namang, maalaga sa mga anak. So yun lang mga kababayan, nakakaantig 'no, sa Mindanao 'no, ang dami palang, mahihirap talaga na kababayan natin na kailangan abutan ng tulong. Buti na lang talaga nabisita din si Daddy Frankie at naisipan ng team talaga pumasyal para umikot at mabigyan ng tulong ang mga taga-Visayas at Mindanao 'no. Kasi hindi pinapalabas halos sa telebisyon ang mga kondisyon ng mga Pilipino 'no, at kung gaano kahirap ang buhay nila 'no. So napakarami pala talaga, napakaraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong. Siyempre dapat gobyerno ang gumagawa niyan pero wala. Hihintayin pa nilang charity vlogger para yung gumastos at tumulong sa mga kapwa natin. Hindi ko ma-imagine ang gobyerno natin. So yun lang po mga kaibigan, mga kababayan. Thank you po for watching and don't forget to like and subscribe sa Daddy Frankie's YouTube channel. Ingat po.